Alam nyo ba na ang ilang gulay na akala nate imasustansya ay maaari palang magpahina sa inyong mga binti at magpabilis sa pagtanda ng utak? Ayon sa Journal of Gerontology, ang maling pagkain ay nagdudulot ng silent inflammation na sanhi ng pagkadapa. Bilang inyong doktor, ibabahagi ko ang 3 gulay na dapat kainin at 3 dapat iwasan para manatiling malakas at malaya. Nararamdaman nyo rin ba ang panghihina? Mag-comment ng yes sa ibaba. Una, broccoli, ang buhay na baluti laban sa pagtanda. Ang unang pagkakamali na nakikita ko sa aking mga pasyente ay ang pagbaliwala sa kapangyarihan ng broccoli o kaya naman ay ang maling paraan ng pagluluto rito. Marami sa atin ang kumakain nito pero hindi nakukuha ang tunay na proteksyon na kailangan ng ating katawan. Ang problema ay ang talamak na pamamaga o inflammation na unti-unting nagpapahina sa ating mga kalamnan at daluyan ng dugo. Sa pananaw ng medisina, ang broccoli ay hindi lamang isang ulam. Ito ay puno ng isang espesyal na sangkap na tinatawag nating sulforaphane. Kapag tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nahihirapang maglinis ng mga lason. Ang sulforaphane ay parang isang masipag na janitor sa loob ng iyong katawan. Nililinis nito ang mga dumi at pinapalakas ang iyong depensa laban sa sakit. Bakit ito nagiging napakahalaga pagkalampas ng edad na 65? Dahil sa yugtong ito, ang ating katawan ay hindi na kasing galing noon sa pag-absorb ng mga bitamina tulad ng vitamin K at calcium. Ang broccoli ang nagpupuno sa kakulangang ito. Pinapatigas nito ang ating mga buto at pinoprotektahan ang ating mga ugat laban sa paninigas na kadalasang nagiging sanhi ng sakit sa puso. Marahil ay nararamdaman ninyo ang pamamanhid o tila pagtusok-tusok sa inyong mga talampakan. O kaya naman, tila bumibigat ang inyong mga binti pagkatapos ng maikling lakad. Ang mga ito ay senyales na hindi maayos ang daloy ng inyong dugo. Ang pagkukulang sa sustansyang hatid ng broccoli ay nagpapalala sa mga sintomas na ito. Nakalaunan ay nagreresulta sa pagkawala ng balanse at madalas na pagkatisod. Ayon sa mga pag-aaral na nailathala sa Journal of Gerontology, ang mga nakatatanda na may mataas na konsumo ng sulforaphane ay may mas maayos na daloy ng dugo sa kanilang mga binti. Ibig sabihin, mas malayo ang panganib nila sa mga komplikasyon ng diabetes at mas matatag ang kanilang bawat hakbang. Kaya naman, ang aking payo, itigil ninyo ang sobrang pagpapakulo sa inyong broccoli. Kapag ito ay naging sobrang lambot at maputla na ang kulay, wala na ang mga mahahalagang sustansya nito. Sa halip, simulan ninyong piliin ang sariwang broccoli at ituring itong investment para sa inyong kalusugan. Ang broccoli mula sa palengke ay mas mainam kaysa sa anumang mamahaling supplement na mabibili ninyo sa bote. Naaalala ko ang aking pasyente na si Linda, isang masayahing lola mula sa Florida. Dati, nahihirapan siyang mag-alaga sa kanyang mga tanim na rosas dahil madalas siyang makaramdam ng pagkahilo at panghihina ng tuhod. Matapos naming baguhin ang kanyang diet at isama ang tamang luto ng broccoli araw-araw, bumalik ang sigla ng kanyang mga binti. Ngayon, nakakapag-gardening na siya nang walang takot na matumba. Ang solusyon ay simple lamang. Steam o ipanguso ang inyong broccoli sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Siguraduhin na ito ay nananatiling matingkad ang pagkaberde at medyo malutong pa. Ito ang paraan para manatiling buhay ang sulforaphane na magsisilbing baluti ng inyong katawan. Bago tayo magpatuloy, paki-comment ang salitang strong sa ibaba kung handa ka ng protektahan ang iyong mga binti at kalusugan. Ikalawa, spinach, ang bukal ng dunong at sigla ng paningin. Ang susunod nating tatalakayin ay ang spinach. Maraming nakatatanda ang nakakaranas ng unti-unting paglabo ng isip at paningin na madalas nating isinisisi sa simpleng pagtanda lang. Ngunit ang totoo, maaari itong labanan. Ang spinach ay mayaman sa natural na nitrates at lutein. Ang mga nitrates ay parang mga susi na nagbubukas at nagpapaluwag sa ating mga daluyan ng dugo.
Kapag maluwag ang daluyan, mas maraming oxygen ang nakakarating sa ating utak at mga kalamnan sa binti. Pagkalampas ng edad na 65, ang ating katawan ay hindi na gaanong mahusay sa pagproseso ng oxygen. Dito pumapasok ang spinach upang magsilbing tulay para sa mas masiglang sirkulasyon. Nakararanas ba kayo ng tinatawag nating brain fog? O yung tila laging nakakalimot at parang laging lutang ang isip? O baka naman nahihirapan na kayong magbasa kahit may salamin na? Ang kakulangan sa lutein at folate na matatagpuan sa spinach ay direktang may kinalaman sa pagbagal ng ating pag-iisip at pagkakaroon ng age-related macular degeneration, ang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga seniors dito sa Amerika. Sinasabi ng siyensya na ang mga seniors na kumakain ng isang takal ng spinach araw-araw ay may utak na mas bata ng 11 taon kumpara sa mga hindi kumakain nito. Ang lutein ay dumidiretso sa ating mga mata upang protektahan ang ating paningin na napakahalaga para sa ating kaligtasan kapag tayo ay nagmamaneho o naglalakad sa labas. Huwag kayong umasa lamang sa mga bitamina sa bote. Ang spinach na sariwa ay mas madaling tanggapin ng ating sistema. Mas mainam na makuha ang nitrate mula sa tunay na pagkain dahil kasama nito ang mga fiber na kailangan din ng ating panunaw. Isang halimbawa ay ang aking pasyenteng si George, isang retiradong guro sa Chicago. Palagi siyang nagrereklamo na tila nawawala ang kanyang focus at mabilis siyang mapagod kapag naglalakad sa parke. Sinabihan ko siyang uminom ng green smoothie na may spinach tuwing umaga. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, sinabi niya sa akin na tila naging mas maliwanag ang kanyang paningin at mas mabilis na siyang makasagot sa kanyang mga crossword puzzles. Ang kailangan ninyong gawin ay simple lang. Kumuha ng isang dakot ng sariwang spinach. Maaari ninyo itong isama sa inyong morning smoothie o kaya naman ay igisa ng mabilis sa kaunting olive oil. Huwag itong lulutuin ng sobrang tagal hanggang sa mangitim. Ang mabilis na pagluluto ang tanging paraan para masiguro na ang oxygen ay dadaloy ng maayos sa inyong utak at mga binti para sa isang buhay na malinaw ang paningin at matalas ang pag-iisip. Ikatatlo, carrots, ang tagapangalaga ng inyong balanse at liksi. Alam nyo ba na ang simpleng carrots na binibili ninyo sa Safeway ay higit pa sa isang pagkaing pampalinaw ng mata? Para sa marami sa aking mga pasyente, ang pinakamalaking takot ay ang mawalan ng balance. Kapag tumatanda na tayo, ang komunikasyon sa pagitan ng ating utak at ng ating mga paa ay bumabagal. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay tila hindi sumusunod ang inyong mga binti sa nais ninyong gawin. Ang carrots ay mayaman sa beta-carotene. Sa loob ng ating katawan, ito ay nagiging vitamin A na hindi lamang para sa paningin, kundi para rin sa pangangalaga ng inyong mga peripheral nerves. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga nerve endings ay unti-unting napapinsala. Ito ang dahilan ng pakiramdam na tila may mga langgam na naglalakad sa inyong mga paa o ang pamamanhid na nagiging sanhi ng inyong pagkatisod. Ang isa pang mahalagang sangkap ng carrots ay ang mataas na fiber nito. Nakakatulong ito upang panatilihing stable ang inyong blood sugar. Bakit ito mahalaga para sa inyong paglakad? Dahil ang pabigla-biglang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo ay nakakasira sa maliliit na daluyan ng dugo na nagpapakain sa inyong mga kalamnan sa binti. Kapag hindi sapat ang sustansya sa inyong mga binti, mawawalan kayo ng lakas na tumayo ng matuwid. Naalala ko ang aking pasyente na si David, isang veterano na nakatira sa Ohio. Si David ay mahilig maglakad-lakad sa parke, ngunit napansin niya na tila nagiging mabigat ang kanyang bawat hakbang. Madalas siyang muntikang matumba kahit sa patag na semento. Sinabihan ko siyang magdagdag ng sariwang carrots sa kanyang diet araw-araw. Ang simpleng pagbabagong ito ay nakatulong sa kanyang nerve coordination. Ngayon, mas mabilis na ang reaksyon ng kanyang mga paa kapag siya ay nakakaramdam ng kawalan ng balanse. Kaya naman, ang payo ko sa inyo ay simulan ang pagkain ng carrots sa tamang paraan. Huwag itong lutuin ng masyadong matagal.
Mas mainam na kainin ito ng hilaw bilang snack o kaya naman ay steamed ng bahagya lamang. Sa ganitong paraan, mananatili ang tamang tamis at ang lahat ng sustansyang kailangan ng inyong mga nerves upang manatiling alerto. Isipin ninyo na ang bawat kagat sa carrots ay isang paraan ng pagpapatatag sa pundasyon ng inyong katawan. Ika-4, talong, ang tahimik na kaaway ng inyong mga kasukasuan. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang gulay na dapat ninyong bantayan ng maigi, ang talong. Sa unang tingin, tila ito ay napakasustansya dahil sa ganda ng kulay nito. Ngunit para sa inyong mga kasukasuan, maaari itong maging isang malaking panganib. Ang talong ay nagtataglay ng isang natural na chemical na tinatawag nating solanine. Ang solanine ay ginagamit ng halaman bilang proteksyon laban sa mga insekto. Gayunpaman, kapag ito ay pumasok sa katawan ng isang nakatatanda, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga. Ang inyong immune system, pagkalampas ng 65 taon, ay mas mabilis nang mag-react sa mga ganitong compounds. Dahil sa solanine, ang mga kasukasuan sa inyong tuhod at bukong-bukong ay maaaring maging matigas at masakit. Maraming seniors ang nag-aakalang ang kanilang rayuma o arthritis ay dulot lamang ng lamig o pagtanda. Ngunit sa katotohanan, ang kinakain ninyong talong ang siyang nagpapasiklab sa apoy ng pamamaga sa loob ng inyong mga joints. Napapansin niyo ba na tila kumakarit o humihinto ang inyong paghakbang dahil sa sakit? Iyan ang epekto ng pamamaga na nagpapababa sa inyong mobility. Ito ang nangyari kay Margaret, isang lola na mahilig magluto ng mga tradisyonal na ulam sa kanyang kusina sa New York. Palagi siyang nagrereklamo ng paninigas ng mga tuhod tuwing umaga. Nahihirapan siyang bumaba sa hagdan dahil sa tindi ng sakit. Matapos naming alisin ang talong sa kanyang mga niluluto, laking gulat niya na unti-unting nawala ang paninigas. Ang kanyang mga hakbang ay naging mas malambot at hindi na kasing sakit ng dati. Ang aking mahigpit na payo, kung nararamdaman ninyo ang kahit anong sakit sa tuhod o kasukasuan matapos kumain ng talong, mangyaring hayo na at itigil ang pagkain nito. Huwag ninyong pilitin ang inyong katawan na tanggapin ang isang bagay na nagpapahirap dito. Maraming ibang alternatibo na mas ligtas at hindi magdudulot ng pamamaga. Sa halip na talong, mas mainam na pumili kayo ng zucchini. Ang zucchini ay mas malambot sa inyong sistema at wala itong solanine na makakasama sa inyong mga joints. Mas masarap ito kapag iginisa ng kaunti at punong-puno pa ng tubig na kailangan ninyo para sa hydration. Tandaan ninyo, ang pag-iwas sa talong ay hindi nangangahulugang binabawasan ninyo ang inyong saya sa pagkain. Ito ay isang matalinong desisyon upang mapangalagaan ang inyong kakayahang maglakad ng malaya at walang nararamdamang hapdi sa bawat galaw. Ang inyong kalayaan ay nagsisimula sa pag-alam kung ano ang dapat ninyong iwasan sa inyong hapagkainan. Ika-5, green bell peppers, ang nakatagong apoy ng pamamaga. Alam nyo ba na ang mga green bell peppers na madalas nating isinasama sa ating mga omelette o pot roast ay maaari palang maging sanhi ng inyong mga pananakit? Marami sa atin ang kumakain nito dahil sa tingin natin ay gulay naman ito, kaya siguradong ligtas. Ngunit may isang katotohanan na hindi madalas nababanggit sa mga babasahin. Ang mga berdeng sili na ito ay madalas na pinipitas bago pa man sila tuluyang mahinog. Dahil dito, nagtataglay sila ng napakataas na antas ng mga proteinang kung tawagin ay lectins. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag na ang lectins ay parang mga maliliit na kawit na kumakapit sa inyong intestinal lining at nagiging sanhi ng tinatawag nating silent inflammation o pasimulang pamamaga. Kapag tayo ay nasa edad na 65 pataas, ang ating sistema ng panunaw at ang ating immune system ay hindi na kasing tatag ng dati. Ang mga lectins na ito ay unti-unting sumisira sa kalusugan ng inyong mga daluyan ng dugo at mga nerves. Ito ay nagiging sanhi ng isang mabagal ngunit talamak na pamamaga na sadyang mahirap mapansin sa simula. Napapansin niyo ba ang tila pagkakaroon ng mga langgam o pangingilig sa inyong mga daliri sa paa?
O kaya naman ay ang pakiramdam na tila kayo ay luwang-tsuwang o hindi balanse sa inyong unang pagtayo sa umaga. Ang mga ito ay senyales ng pamamaga na dulot ng lectins. Ang pamamagang ito ay nagpapababa sa daloy ng dugo patungo sa inyong mga paa na siyang nagpapahina sa inyong mga kalamnan at nagpapataas ng panganib na kayo ay matumba. Alam nating lahat na ang pagkatisod ay isa sa pinakamalaking panganib para sa ating mga seniors. Maraming mga pag-aaral ang nagpapakita na ang mga pagkain mula sa pamilya ng nightshades, lalo na ang mga hindi pa gaanong hinog, ay may direktang koneksyon sa paninigas ng mga joints at pinsala sa nervous system. Ang rurok ng panganib ay ang pagkakaroon ng chronic inflammation na mahirap nang gamutin kapag ito ay nagtagal na sa inyong sistema. Ang inyong katawan sa edad na ito ay wala ng kakayahan na mabilis na mag-flush out ng mga ganitong uri ng toxins. Kaya naman, ang aking payo sa inyo ay hayo na at itigil ang pagbili ng mga green bell peppers. Suriin ninyong mabuti ang inyong mga grocery bags. Huwag hayaang ang isang simpleng sahog ay maging dahilan ng inyong paghihirap at pagkawala ng inyong kalayaan sa paggalaw. Mas mainam na piliin ang mga sili na talagang hinog na dahil ang mga ito ay puno ng proteksyon at mas mabait sa inyong mga kasukasuan. Ang mga red, orange at yellow bell peppers ay mas mainam na alternatibo para sa inyo. Dahil ang mga ito ay hinog na, mas mababa ang kanilang lectin content at mas mataas naman ang kanilang antioxidants. Ang mga kulay na ito ay nagsisilbing proteksyon para sa inyong mga nerves at daluyan ng dugo. Masarap na ang lasa, mas ligtas pa ang inyong katawan mula sa pamamaga. Naalala ko ang aking pasyente na si Betty mula sa Arizona. Madalas siyang magreklamo noon ng panginginig ng kanyang mga paa tuwing umaga at tila nawawala siya sa balanse kapag naglalakad sa kanyang bakuran. Akala niya ay bahagi lamang ito ng pagtanda at wala ng lunas. Ngunit nang alisin namin ang mga green peppers sa kanyang paboritong breakfast burrito at pinalitan ng mga pulang sili, laking gulat niya na bumalik ang kanyang sigla at nawala ang pangingilig sa kanyang mga paa. Ang maliliit na pagbabagong ito ay tunay na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya sa susunod na kayo ay nasa supermarket, piliin ang mga kulay pula o dilaw na sili. Ito ay isang napakasimpleng hakbang para masigurong ang inyong mga nerves ay mananatiling alerto at ang inyong bawat hakbang ay mananatiling matatag habang kayo ay tumatanda. Bago tayo magpatuloy, paki-comment ang salitang wow sa ibaba kung na ngayon nyo lang nalaman na ang green bell peppers ay maaari palang maging sanhi ng pamamaga sa inyong mga binti. Ika-6, white potatoes, ang salarin sa panghihina ng inyong katatagan. Ngayon dako tayo sa isa sa pinakapaboritong pagkain nating mga Amerikano, ang white potatoes. Mula sa mashed potatoes hanggang sa French fries, bahagi na ito ng ating mga pamilyang pagtitipon at tradisyon. Ngunit bilang inyong doktor na nagmamalasakit, kailangan ko kayong balaan. Ang puting patatas ay maaaring maging sanhi ng unti-unting paghina ng inyong mga binti at ng inyong kalayaan sa paggalaw. Ang pangunahing problema sa white potatoes ay ang kanilang napakataas na glycemic index. Ang mga ito ay puno ng mga simple carbohydrates na mabilis na nagpapataas ng inyong asukal sa dugo o ang tinatawag nating blood sugar spikes. Kapag tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay hindi na gaanong mahusay sa pag-aayos ng antas ng asukal. Ang mga paulit-ulit na spikes na ito ay nagdudulot ng matinding stress sa ating maliliit na daluyan ng dugo sa buong katawan, lalo na ang mga patungo sa ating utak at mga binti. Bakit ito napakamapanganib sa ating mga nakatatanda? Ang madalas na mataas na asukal sa dugo ay nagiging sanhi ng arteriosclerosis o ang paninigas ng ating mga ugat. Kapag ang mga ugat sa inyong mga binti ay tumitigas, ang daloy ng dugo ay nababawasan ng malaki. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang nakakaranas ng malamig na mga paa, madalas na pagpulikat sa gabi at ang unti-unting panghihina ng mga kalamnan. Hindi lang ito tungkol sa panganib ng diabetes, ito ay tungkol sa kakayahan ninyong maglakad, mamasyal at sumayaw ng walang takot.
Nararamdaman niyo ba na madalas kayong pulikatin tuwing madaling araw? O tila ba laging malamig ang inyong mga talampakan kahit nakasuot na kayo ng makapal na medyas? Ang mga ito ay malinaw na sintomas na ang inyong sirkulasyon ay hindi na maayos dahil sa mga pinsalang dulot ng asukal sa inyong mga ugat. Ang kakulangan sa tamang daloy ng dugo sa inyong mga binti ay magreresulta sa pagkawala ng inyong balanse at paghina ng inyong stamina sa paglakad. Ipinapakita ng mga siyentipikong pananaliksik na ang mga pagkain na may mataas na glycemic index ay may malakas na koneksyon sa pagkakaroon ng peripheral artery disease at paghina ng memorya. Sa madaling salita, ang pagkain ng masyadong maraming puting patatas ay hindi lamang nagpapahina sa inyong mga binti, kundi nagpapalabo rin sa inyong pag-iisip at atensyon. Ang aking mahigpit na payo sa inyo, simulan ninyong iwasan ang pagkain ng white potatoes ng madalas. Huwag hayaang ang pansamantalang sarap ng mashed potatoes na may butter at asin ay maging dahilan ng inyong pagkawala ng lakas sa hinaharap. Ang bawat plato ng puting patatas ay tila isang hakbang palayo sa inyong matatag na kinabukasan. Ang pinakamainam na solusyon ay ang pagpili sa sweet potatoes o ang ating paboritong kamote. Ang mga ito ay may mas mababang glycemic index at punong-puno ng antioxidants na nagpoprotekta sa inyong mga selula mula sa pagtanda. Ang kamote ay nagbibigay ng matagal at stable na enerhiya na kailangan ninyo para sa inyong mga pang-araw-araw na aktibidad nang hindi pinapinsala ang inyong mga mahalagang ugat. Mayroon akong isang pasyente, si John, isang retiradong kartero mula sa Pennsylvania. Sanay siyang kumain ng patatas sa bawat hapunan sa loob ng maraming taon. Ngunit nang magsimula siyang dumanas ng matinding pulikat sa gabi na sadyang nakakasagabal sa kanyang tulog at pahinga, pinayo ko sa kanya na lumipat sa sweet potatoes. Pagkalipas lamang ng isang buwan, hindi lamang nawala ang kanyang mga pulikat, kundi pakiramdam niya ay mas gumaan ang kanyang paglalakad. Sabi niya sa akin, tila bumalik ang lakas ng kanyang mga binti na akala niya ay nawala na ng tuluyan dahil lamang sa kanyang edad. Kaya naman, sa inyong susunod na hapunan, subukan ninyong palitan ang puting patatas ng masustansyang sweet potato. Ito ay isang masarap na paraan para igalang ang inyong sariling katawan at siguruhin na ang inyong mga binti ay mananatiling malakas upang dalhin kayo sa anumang pakikipagsapalaran na nais ninyong puntahan. Ang inyong kalusugan ay bunga ng inyong matatalinong desisyon sa bawat pagkain. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Tandaan, ang bawat subo ay boto para sa inyong lakas. Piliin ang tamang gulay para sa matatag na bukas. Mag-subscribe para sa iba pang tips at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Anong pagbabago ang gagawin niyo ngayong linggo? Isulat sa ibaba. Manatiling matatag at hanggang sa muli nating pagkikita.